Hi, I'm Romeo Torres. Welcome to The Real Score, the news and talk show program on cable TV in Davao City, which is aired on Channel 15 and also in Tagum City on Channel 17. Soon it will also be aired in General Santos City on Channel 99. Real Score is a program that tackles the relevant issues of the day, issues that affect the lives of every citizen in this country. In this episode, we will be discussing about the plight of our indigenous brothers. And joining me in this episode to talk about it is no other than one of the leaders of the indigenous peoples sector, Dr. Amarillo Marcelo Alijo Jr., the National Poverty Commission member and member of the National Anti-Poverty Commission on the Indigenous Peoples Sectoral Council and President of the United Lumads of Mindanao for Peace and Community Development. Dato, welcome to the show. Well, salamat po. At magandang gabi po sa lahat ng tagapanood, lalong-lalo na sa mga katutubo na katulad ko, Mario na Marikilam iyo, tiba? Okay, Dato. Yung marami nang ilang dekada na o siguro for ages, ang indigenous people sa ating bansa, yung mga natibo, kumbaga, so in the layman's term yung tawag natin, palaging napababayaan ng gobyerno. So ngayon, medyo recently, napansin natin na we have noticed na maging aktibo na kayo, you want to be heard, you want your interest to be taken care of by the government. Ano bang mga hakbang na ginagawa nyo lately or recently na parang that made us notice that you have been active in calling for the attention of the government? Okay, so salamat sa pagkakataon na ito at binigyan tayo ng pagkakataon para mailahad ang lahat kung ano ang mga nangyayari at nakaganap noong nakalipas na mga dekada. Sa kapanahunan na yan, ay talagang hindi nga napapansin ng ating gobyerno sapagkat ang mga taga-gobyerno natin ang iniintindi lamang, una, ang mga kanilang munang interest patungkol doon sa mga natural resources natin. Sa ngayon, nabibigyan na tayo ng batas noong 1997, yan ang tinatawag natin ngayon na IPRA, Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, Republic Act 8371. Doon, napalakas ang tinagurian natin na karapatan ng mga katutubo natin or mga lumad sa Mindanao. Ito, napapaloob lahat doon ang mga tinatawag natin na empowerment and self-determination of the ICC-IPs. Dato, sa nabanggit ko sa before the show, yung mga tribo doon sa Surigao del Norte, nakalimutan ko lang yung mga tribo na doon. There is a mining operation in Surigao del Norte. I think in Taganito. Are you aware that this mining company is owned by the brother of Congressman Ronnie Zamora, the two brothers, Manny and Buddy. Noong unang panahon, nung bago nag-umpisa yung mining operations doon, mukhang hindi nakuha ng mga lumas doon yung royalty nila sa operations na yun, sa mining operations. But recently, may kakilala akong pambutuan, I will not mention his name. He was very active in helping the Lomads para makuha nila yung share sa royalty na yun. Nakuha nila, ang nabalitaan ko, hundreds of millions yung nakuha nila. It represents about 1% of their share as royalty sa mining operations na yun. Kayo sa lugar nyo, dyan sa may bandang Davao del Norte and Combal, ano bang mga extra utilization ng natural resources na pag-ari ng inyong mga tribo na nakabenepisyo kayo? Okay, so hindi rin natin pwedeng masabi na hindi katulad baga nung nangyari doon sa Surigao. Kadalasan ganoon talaga ang nangyayari sa ating lipunan ngayon sa Davao del Norte at sa Compostela Valley Province kasi hindi pa nga masyadong na-strengthen ang ating batas na Republic Act 71. Ganun pa man, gumagawa pa rin tayo ng tinatawag natin mga hakbang para sa ganun makamit natin ang tamang mga pamamaraan patungkol doon sa sharing scheme, lalong-lalo na doon sa mining. Ngayon, sa nakikita natin, mayroon na tayong Alternative Mining Act. Sana ay may papasa yun. At talagang dadaan tayo sa tinatawag natin na mayroon kasing ruling doon sa amin na tinatawag na EPIC. Yung tinatawag natin free and prior informed consent. Let me catch you. Ano bang mga
sabi ko, ano bang activities yan, operations na utilize ang natural resources sa lugar nyo? Kasi, kagaya nung sa taga nito, may mining doon. Meron bang mining dyan or logging operations na nakikinabang din kayo? Actually, meron logging operations at meron mga mining operations dyan. Kaya nga lang, ang mga kadalasan dyan, hindi nakikinabang ang mga kapatid natin ng mga lumads. Okay. Sapagkat hindi nga na-observe yung tinatawag namin sa IPRA or in the Use People's Rights Act, yung EPIC, yung Consensus Building Process, doon mismo sa community, na kung saan ang mga katutubo dapat ay siyang nagpapasya kung ano talaga ang dapat namin gagawin alinsunod doon sa ikakabuti ng aming mga area. Katulad ng para sa... Siguro, ibig mo sabihin, sorry, ibig mo sabihin na nung may mga operations sa gaya niyan, mining or say logging, hindi aware yun, hindi alam ng mga kababayan, ng mga katutubo doon, na meron pala silang interest doon. Una-una, alam na ng katutubo natin na mayroong interest ang mga logging operations, mining operations, at iba pang nag-ooperate doon sa area. Kaya nga lang, walang kakayanan na ipa-stop ang mga malalaking mga kumpanya na papasok doon kasi alam nila kung paano nila hikayatin ang mga katutubo natin. Kaya nga lang, ngayon sa panahon na ito, ang mga katutubo natin gumagawa ng hakbang para mahadlangan yung mga klaseng mga pamamaraan. Ibig mong sabihin, walang kakayahan yung mga katutubo doon na harangin yung mga dambuhalang kumpanya na nag-ooperate doon sa area. Tama po. Is that what you're saying? Tama po. Walang kakayanan noon sapagkat ito mga dambuhalang mga kumpanya na pumapasok doon, gumagamit sila ng mga siyempre malakas na armas. Yung armas din lang natin hanggang doon lang sa tinatawag natin na yung bow and arrow. Hanggang doon na tayo. So walang kakayanan talaga. Ang ginagawa natin ngayon, mabuti na lang at binigyan tayo ng gobyerno ng tinatawag natin na libro o kaya Biblia man kung tawagin natin sa iba. Biblia. O ang tinatawag natin na katulad nito, yung ba sa IPRA? IPRA na Indigenous People's Rights Act of 1997, IPRA law. So Republic ito 17. Yung IPRA, by the way, was passed on 1997. Yes, 1997, October 29. Gusto ko lang i-cite sa iyo para to make you aware na yung sa taga nito, somebody who is not a Lumad, somebody who is from Butuan City, and he took up the cudgels. Yan na mismong yung tumulong sa mga Lumad upang makuha nila yung kanilang interest sa mining operation na yun. Ikaw bilang isang presidente ng United Lumads of Mindanao for Peace and Community Development, hindi mo ba nakita ito by the way, ano bang mga mining operations or logging companies na nandyan na pumapasok sa area nyo? Okay. So bago ko sagutin siguro yan, mas magaling siguro na ito yung ginagawa natin ngayon, lalo na ay nasa kasalukuyan. Member pa rin ako ng National Anti-Poverty Commission, Indigenous Peoples Sectoral Council, Southern and Eastern Mindanao. Ito yung una namin na itinalakay doon sa Metro Manila na nagkaroon kami ng meeting na mapagbigyan talaga namin ng lakas ng loob ng itong mga kapwa namin katutubo para sa ganun, hindi na tinatawag natin maitsapuira kung saan-saan man. At malaman talaga nila yung totoong katotohanan kung ano talaga yung gampanin at karapatan namin. Pero ito dato. Could you please cite us some examples kung sino yung mga laging kapalisan doon sa lugar nyo? Alin doon? Sa yung banda yung lugar nyo din sa Davao del Norte at sa Cumbal. Ano yung mga kumpanya na nag-utilize sa mga natural resources na pag-aari sana ng inyong tribo? Sa ngayon, ang mga kumpanya doon ngayon napapaloob, marami na nakapasok, lalo na doon sa Mount Diwalwal. May iba-ibang mga kumpanya na paloob doon, may galing sa ibang bansa, yung tinatawag natin ng Australian. Yes, I think I've heard about that, yung kina Taylor. Taylor. So, mayroon pang iba, mayroon pang F. Cruz and Company, at may iba pa. By the way, kano nyo si Diponto Atty. Andresan? Yan ay tribo ng Bandaya, pero kung tribo man siya ng Bandaya, katulad pa rin namin na tribong Mangguangan at saka Dibabaon, ay halos sabihin natin magkamag-anak pa rin kami yan. Di ba siya yung president, siya yung nakipag-negotiate sa yung Australian mining na yan, na pag-aari niyo? Di ba President si Taylor yan?
Si Taylor ang presidente niyan. And then, Pilco yata yung pangalan, no? Pilco, at saka yung the late Attorney Andresan, nakilala ko yun eh. They went into an agreement together which allowed Pilco to operate in anong area sa may bandang Nabunturan yata? Sa may bandang Picop. Picop ba yun? Picop. So, dapat sana, you should have taken the cue from Attorney Andresan, and then ikaw na sana yung nag-ano sa mga katutubo mo dyan, para makinabang naman kayo. Gaya nang nangyari doon sa, sabi ko, sa Taganito, sa Surigao del Norte. Milyon-milyon yung mga nakuha nila. Lately lang, siguro, mga about 5 years ago lang yun. Hanggang ngayon, may additional, ang balita ko, may isang official sa yung kumpanya na tumulong sa kanila, sabi niya, they are about to receive another 500 million. 500 million. Kasi, ang kinocompute nila yun going back to the years na hindi nakikinabang yung mga luma zone, kinocompute nila yun. At itong tandaan mo dato, yung kumpanya na yun, yung Taganito Mining Corporation, pag-ari ni Buddy Zamora yun, ni Manny Zamora. It is a multi-billion mining company. Ano mo si Manny Zamora, kapatid ni si Buddy, malapit kay Presidente Noynoy yun kung tutuusin, siyempre, nandyan yung, di ba, hindi mo maiwasan yung padrino tumulong ka sa kampanya, di ba? Hindi mo basta-basta, pero despite that, they were able to obtain what they deserve. So, ano ba sa tingin mo, ano ang dapat mong gawin o ninyong gawin? Sabi mo kanina, hindi aware yung mga kapwa mo lumas yan kung ano yung para sa kanila, yung rights nila, no? So, siguro may pagkukulang yung hindi mo pwedeng kayang gampanin lahat yan, di ba? Dapat may tutulong sa'yo. So, ang ginagawa natin dyan, unang-una, yung tinatawag natin na Information Education Campaign. Tungkol dito sa batas na Republic 371 na kung saan na maraming mekanismo dyan bago sana ma-implement ang isang operations, mining man or logging, ay magkakaroon tayo ng proseso katulad ng field-based investigation. And after that, mayroon karoon din tayo ng FPIC na tinatawag na Free and Prior Informed Consent. Kasama rin natin ang mga iba't ibang mga ahensya sa gobyerno. Nandyan din ang National Commission on Indigenous Peoples under the Office of the President na siya ang talagang mag-i-spearhead dito kasama po ang mga tinatawag natin respective indigenous cultural communities, indigenous people doon sa area. Now, kung ito pagkatapos at napag-alaman na nila ang totoong karapatan nila, doon natin siguro may kayat natin ang mga katutubo natin, kapwa kong katutubo, para maangat natin kung ano talagang karapatan, magkano o sa scheme na lang sa sharing, kung ano ba ang dapat at narapat na po din niyang tatanggapin. Okay. Dato, could you please tell us more about this United Lumads of Mindanao for Peace and Community Development? Ano ba ito? Okay. So, salamat po at natanong ninyo. Gusto natin ipaliwanag sa ating mga tagapanood ngayong gabi na ang United Lumads of Mindanao for Peace and Community Development, unang-una yan, na-create natin yan ng March 2 itong taon na ito. Pero bago yan, mayroon kaming organisasyon na tinatawag Mangguangan, Dibabaon, Supreme Tribal Council of Elders Leaders, Davao del Norte, and Compostela Valley Province. Okay. Ngayon, dahil sa maliit lang po ang scope natin, at nandyan din ako sa National Anti-Poverty Commission, hindi rin dapat makita natin na parang dalawa lang tribo ang binibigyan natin ng atensyon, kundi pangkalahatan, di ba? Kasi Southern and Eastern Mindanao. So, binago namin, kasi lahat ng tribo dapat bibigyan natin ng atensyon, ano ba kailangan nila. So, binago namin, noong nakalipas na buwan, March 3, itong taon na ito, naggawin natin na United Lumads of Mindanao for Peace and Community Development para mapag-isa natin. Okay. So, member ka rin ng National Anti-Poverty Commission. Yes. At Indigenous Peoples Sectoral Council. So, magkaiba pala itong dalawa? Magkaiba yan siya. Saan ka ba nag-office? Itong sa NAPC? Sa Manila ka? National Anti-Poverty Commission and the Indigenous Peoples Sectoral Council, nag-office po tayo doon sa second floor, De La Merced building doon sa Manila. Sa Manila City, yun? kasama po natin doon ang National Office ng National Commission on Indigenous Peoples under the Office of the President. Balik tayo dito sa ULM PCD.
Yes, United Lumas of Mindanao for Peace and Community Development. Ano ba mga programa ng mga grupong ito? Okay, so nagagalak po tayo na ipalam sa Madla na ang programa po natin ngayon sa United Lumads of Mindanao for Peace and Community Development in coordination with the National Anti-Poverty Commission and the Indigenous Peoples Sectoral Council. Kasama po natin ang National Commission on Indigenous Peoples na itinaguyod natin lahat ng pupwede natin maibigay katulad ng mga yung pinakamadali natin sabihin na mayroong kailangan ng pagkain, food, shelter, education, livelihood, kung ano pang pupwede natin maibigay sa kanila, microfinance man. Pero ang unang ginawa natin ngayon, para man lang mabigyan natin ng atensyon at programa, yung mga kapwa natin katutubo, lalo na doon sa Monte Vista, Monte Vista, Compostela Valley Province, na nagkaroon tayo ng 14 to 15 kilometers farm to market road doon sa Barangay Prosperidad to Sitio Tribal Village. Okay. Then, mayroon pa rin tayo na agroforestry na programa. Kaagapay natin dito ang Department of Agriculture. Salamat naman sa administration ngayon kung ano man ang kahilingan natin at binigyan kaagad ng atensyon, mayroong aksyon. Bukod pa doon, mayroon pa rin tayong bago. May bago ngayon sa National Greening Program, spearheaded by the Department of Environment and Natural Resources. So kami ngayon napagbigyan ng tinatawag natin na authority na naging katulad ng DNR Anti-Illegal Logging Task Force. Okay. Itong grupo ito, United Lumas for Mindanao for Peace and Community Development, may funds ba ito? Where did you get your funds? Gobyerno or nagsosource ka sa private sector? Okay. Itong sinatawag natin na organization nito, wala tayong sariling source, kundi ang sarili lang, kumbaga sa ibang pagkasabi, parang self-supporting. So, nanggaling po lahat ito, kung ano man ang pwedeng ikitain ng mga kapwa natin, ng mga members, nag-ambag-ambag lang kami dito para man lang maitaguyod namin ang kanya-kanyang mga gawain dito sa United Lumads. Okay. Dato, marami pong katanungan sa iyo. Sagutin mo yan sa ating pagbabalik after this. Masaya manood ng digital dahil malinaw. Pero kung pare-pareho lang ang channels, nakakasawa. Kaya sa Sky Cable 499, you get more quality channels para kay Mommy, kay Daddy, kay Kuya, at kahit sino pa. All in great digital quality. Sky Cable 499. Ito ang bida sa digital. Okay, you're back with us here in Real Score. We will continue with the discussion with Dr. Amarillo Alejo. Dato, yung pinaka-agency ng mga Lumads, yung NCIP, no? Ano bang functions ng NCIP? What are the specific functions of this agency? Okay, so kung tutuusin nga, hindi ako narapat at dapat magpaliwanag tungkol doon sa ahensya na yan. Pero abot sa aking makakaya, ang NCIP po, yan ay talagang ahensya ng mga lahat ng katutubo. Kung lahat ng may problema, diyan lahat pupunta. Kung patungkol doon sa tinatawag natin issues and concern sa mga katutubo natin. Kayo bang itong United Lumas of Mindanao for Peace and Community Development, nakipag-coordinate ba kayo sa NCIP? Okay, sa lahat ng mga organisasyon katulad ng dealing with indigenous cultural communities, indigenous people, kailangan talaga meron tayong ugnayan sa opisina ng National Commission on Indigenous Peoples para sa ganun, ma-recognize lahat ng mga ginagawa natin as to the delivery of basic services. Other than that, ano pang dapat i-coordinate sa... Ang iba pang bagay dyan, ganito kasi ang dapat maintindihan, malaman ng ating mga viewers.
na ang isang people's organization or indigenous people's organization kailangan talaga maipaalam doon sa National Commission on Indigenous People sapagkat mayroon tayong tinatawag doon na governing bodies of the ancestral domain. Kung tawagin natin yan, yung mga So, yung governing body, yun CIP? no, the governing body of the ancestral domain, accordingly, sa batas natin sa Republic Act 8371, yun yung nangangasiwa mismo doon sa ancestral domain, which is the Indigenous Political Organization. Okay. Sige, So, diyan sa Indigenous Political Organization nangangasiwa doon kung paano patakbuhin ang organization sa loob ng ancestral domain, yan yun ang kinakailangan malaman ng taga-NCIP at malaman din ng mga iba't ibang mga ahensya sa gobyerno na mayroon na talagang well-organized na organization doon to implement yung tinatawag namin na self-governance and self-determination. yung area nyo dyan sa Davao del Norte at saka sa Combal, how big is that area, yung ancestral domain nyo? Kasi dito sa may bandang Bukidnon, ito yung Matigsalog tribe. Alam ko yung Matigsalog tribe, ang land, yung ancestral domain nila is about 77,000 hectares yung binigay ng gobyerno sa kanila. Yung sa inyo, magkano, mas malawak sa inyo, dalawang probinsya yun eh. Okay. So, mas magaling siguro na ipaliwag natin sa ganito. Okay, go ahead. Doon sa Davao del Norte at Compostela Valley Province, meron tayong tinatawag na Dibabaon Ancestral Domain. Sa Dibabaon Ancestral Domain, meron tayong 60,967.4860 hectares. 67,000. So 60,967. 60,000. Kung yan ang 60,967, tatlong bahagi yan. May tinatawag tayo na Lot 1 at Lot 2, Lot 3, ni-combine na ng isa kaya 60,000. Mula ng Laak, patungo doon sa Asuncion, yung mayroon doon sa Kapalong at saka San Isidro, Davao del Norte. Kung papasok tayo doon sa kabila, Mangguangan at saka Dibabaon tribe, dyan sa Monte Vista, mayroon din tayo doon na 20,087 hectares. Kung pagdugtungin natin ito, aabot ng 80,000 hectares. Hindi pa kasama yung sa Mount Diwalwal o kaya dito doon sa Unified Tribal Council of Elders Leaders, UTSIL, dyan sa may Mungkayo. Now, umabot ng 30,000 hectares more or less. So all in all, mga mahigit 100,000 yan. Mahigit din 100,000. So mahigit 100,000 na yan, napakalaki, napakalawak na area na yan. Wala ba kayong nakuhang benepisyo kagaya nung nangyari doon sa Taganito? I cannot help but keep on mentioning Taganito. Kasi nakita ko doon, first time ko narinig yun, binuhay mong milyon-milyon nung nakuha ng mga katutubo doon. Okay. And here though, in history of yung sa indigenous people sa ating bansa, di ba? Siguro it's just a matter of taking the initiative, no? At siguro ikaw dahil aktibo ka rin, pwedeng ikaw yung magiging savior o mana from heaven sa mga katutubo. At saka siguro, maging umpisa na rin ito magbigay daan itong programa na ito, na trace out natin dito yung problema na ito. Pasalamat ka rin kay Arthur na kumbida ka niya dito. No? Pinaulakan naman yung kanyang invitation. Salamat, Brother Arthur. I cannot help but mention it, kaya siya yung the brain behind it. Okay. So, ang NCIP, ganito, NCIP was formed by the government. Kailan ba nag-form yung NCIP dato? Kalin sabay sa pag-promulgate ng batas natin, Republic Act 8371 noong which is IPRA. 1997. Yung 8371, ito yung IPRA? Yes, yan ang IPRA. Otherwise known as Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, IPRA. 97? Then after that, na-form, sabay din yan, na-form yung NCIP. NCIP, National Commission on Indigenous People. Dito ba saan ba nag-office ang NCIP ito sa Davao? Ang opisina natin dito sa Region 11 ay matagpuan dyan sa may SIR, malapit-lapit dyan sa may Ikulan. Yan ang regional office natin ng Region 11 na pinamunuan ni Attorney Oralde Quintayo, si Ma'am Leonor. Hindi kasi kayo, ang mga lumads kasi hindi magkaiba yung mga hinaing o yung kanyang mga aspirations as a people, no? Sa ating mga kapatid na mga Muslim. Ganun din, yung self-determination. Kasi palaging sinasabi na
they had been neglected by the government for so long, and it's about time na marinig ng gobyerno. Ang hindi lang maganda dun sa kabila, yung sa ating mga kapatid na Muslim, may dinaan ng ilang ibang grupo sa armed struggle. Yung opening episode natin nung Monday, ang guest natin dito si Professor Randy Fronteras, ang napag-usapan namin yung tungkol sa problema naman, yung ongoing peace negotiation between the government and the CPP-NPA. So, hindi magkalayo din yun. So, sa inyo, kailangan siguro na i-forge nyo, i-consolidate nyo yung inyong tawag itong, yung tribe nyo. The tribe of Dibabaon and Mangguangan. Okay. So, yun ko lang eh. There is strength in unity, di ba? So, I believe na ikaw yung tama na tao, na ikaw yung the ideal person who should take up the cudgels for your fellow Lumads, Dato. Salamat, sir. At sa katunayan lang, kaya ito nabuo sa konsepto na magkaroon tayo ng organisasyon na United Lumads. So, Lumads speaking, lahat ng tinatawag natin na original inhabitant of Mindanao, yan ay pwede natin the Spanish conquest. Nandito na sila. So, hindi lang po natin tinututukan ang tribo ng Mangguangan at saka Dibabaon, kung hindi lahat ng mga katutubo dito sa Region 11 at Region 13 na sasakupan ng aking katungkulan sa National Anti-Poverty Commission. Kaya binibigyan natin sila ng sapat na informasyon at edukasyon para sa ganun malaman nila kung ano talagang tunay na karapatan natin. Okay, talking about the National Anti-Poverty Commission, ano ba mga programa ang ginawa ng ahensya na yan para matulungan yung mga mahirap nating mga kapatid na Lumads? Actually, katulad ng ginagawa namin ngayon, yan din ang mga itinutulong na rin ng National Anti-Poverty Commission, katulad ng pagbibigay sa amin ng mga programa, project, agroforestry, at nagkakaroon din tayo ng tinatawag natin na project tungkol doon sa Abaca plantation na nagsimula doon sa 300 to 5,000 hectares. Saan ba yun? Sana maisagawa na doon sa Barangay Prosperidad din, the same municipality. Barangay Prosperidad sa Montevista. Montevista, Compostela Valley Province. Okay. So, itong nalapit na mga araw, siguro magkaroon din tayo dyan ng launching patungkol nga sa bagay na yan, yun sa plantation ng Abaca fiber industry. Diyan sa may ganun pa rin? Ganun pa rin area. So, yun ang ina-undertake ng National Anti-Poverty Commission? Yes, lahat ng mga pwedeng maibibigay katulad ng pang-agrikultura na tulong sa atin. Ano ba ito? Excuse me. Training, skills training. Yes. Wala bang financial assistance? O mga relief assistance? Mayroon din naman ang binibigay ng National Anti-Poverty Commission katulad ng microfinance through ito ng DSWD, ginadaan doon yan. Meron man tayo mga ahensya sa gobyerno kasi itong National Anti-Poverty Commission natin ay coordinating agency ito sa lahat ng mga ahensya na kung saan kung mayroong mga pundo galing doon, siya rin ang nagbibigay ng advice na ito ibibigay para sa mga tao. Itong National Anti-Poverty Commission, they're under the office of the President, right? Yes, ang pinuno po natin dito actually, walang iba ang ating kagalangan, His Excellency Benigno Noynoy Aquino III. Ang siya ang chairman ng National Anti-Poverty Commission. Then ang vice chair, ang vice president din si Jomar Binay. Ganun yan. Ang secretariat po na namumuno dyan si Secretary Joel Rocamora. Si Joel Rocamora. So, Dago, we are now celebrating the Kadayon Festival. Halos lahat ng tribo siguro meron ba kayong contingent dyan para sa celebration proper? May mga float ba kayo o nagpadala ba kayo ng contestants sa Iyas ng Davao? Lagi yan na nakipag-cooperate tayo, coordinate sa lokal na pamahalaan. Yung mga kasama natin dito na 5 major tribes, ay mayroon din talagang participation dito sa Kadayawan. 5 major tribes? Opo. What are these tribes? Mayroong yes, dito mayroong mga Manubo. Kasi yung tribo nyo, least heard yun eh. Ang kalimitan marinig natin, Bagubo, Bilaan,
Manubo, yung Ata, no? Hindi kayo kailangan, you should be in the limelight na. You Yes. must spearhead that campaign to bring your tribe into the limelight para mapansin ng gobyerno. Tuloy lang yung pangangailangan ng tribo nyo. Tama po, sir. So ito na po ang napapanahon, kaya po pinapalakas natin dito, nagbibigay tayo ng information and education campaign sa mga kapwa nating katutubo. Lalo na pasalamat tayo itong pagkakataon nito na naimbitahan niyo ako. Kasama po si Brother Arthur Borneo. At mailahad natin ang ano ang totoong situations ng ating katutubo dito sa... Ano yung gusto mong sabihin? Siguro pagdating yung kinimbida ka ni paring Arthur, ni Brother Arthur, may naisip ka na gusto mong sabihin para marinig o makita ng ating mga viewers. At saka yung mga kinaukulan, di mo malaman, may makakita sa atin, di ba? Opo. So, what do you want to say? Yung mga programa gusto mo o in-undertake mo ngayon o gusto mong i-initiate pa? Ang gusto natin mapag-alaman o malaman ng mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na sana naman ay isa lang ang kailangan natin dyan, respeto. Respeto ng kakulang batas na meron na tayong Republic Act 1971, kung ano man ang napapaloob dyan na mga provisions katulad ng rights ng ancestral domain, rights ng katutubo, lahat ng mga rights na nandoon yan, sana naman i-implementer na lahat tayo ay tinatawag natin magkaroon ng national unity. Then, after that, magkakaroon din tayo ng development. Okay. Ito dato, we'll talk about security, peace and order. Murag may tumakuan tawag, excuse mo muna, no? Gusto ko national security. Okay. Sige lang. Itong mga kapatid lumads, lalo naman sa military, sabi ng military, ito ngayon ang target for recruitment ngayon ng mga yung sa kaliwa. Kaliwa. Okay? Now, sa inyong sa tribe niyo, sa lugar niyo diyan sa bandang Davao del Norte, sa Cumbal, gaano ba kadami yung mga lumas na sumali na doon sa kabila? Okay. Okay, go ahead, please. Sa patungkol na bagay na yan, ay marami-dami na rin kung ilagay natin sa percentage, sa 100% ay umaabot siya ng, sabihin natin, mga 85% na pumasok na. 85%? Mga 85%. Sa total population ng tribo nyo? Opo. So, ibig sabihin, kukuntinuan na iwan mo. Ibig sabihin, hapala sa mga impila. Yes. Actually, yan mga yan, kung tutusin. Let me catch you. Ano ba ginawa mo? Kaya sabi ko, gusto ko lang liwanagin. Gaya na sabi ko sa maiden episode namin, na I am not against the left. No? After ito, we will talk about this objectively. Ikaw, ano bang ginawa bilang isang leader sa tribo nyo? Yes, sir. Ngayon, nananawagan ng gobyerno, magbalik loob na kayo sa pamalaan, kung ano yung mga hinaing nyo, pingdingin natin, pag-usapan natin. Ano bang ginawa mo dato? Okay. Para naman makumbinsi yung mga kababayan natin na bumalik. Unang-una, sagutin natin muna doon kung bakit naging 85%. 85% sapagkat hindi lang yung particular na tribo namin, Mangguangan at saka Dibabaon ay pinag-usapan natin dito pangkalahatan. Now, kung bakit nagkakaroon siya ng ganon na bilang, sapagkat kung tutuusin natin, maraming pangako naman talaga ang gobyerno sa atin na ito ibibigay namin sa inyo, development patungkol doon sa kabuhayan ng pagkabuhayan ito, pagkabuhayan dito, hanggang doon. Pagdating ng araw, wala naman talaga. Nananatili na namumulubi ang lalo na katulad namin na hindi umaabot yung tinatawag natin delivery of basic services, food, shelter, education. Now, kung pupunta man ang mga katutubo natin doon sa mga kanya-kanyang himpilan o kaya mga opisina ng ating pamahalaan, maraming mga resikitos na kinakailangan na ipapakita mo para kapanipaniwala. Alam naman natin kung maghanap sila ng mga resikitos, wala man tayo talagang ipapakita sapagkat hindi talaga indulge sa mga ganong bagay. Now, ano ang ginagawa namin bilang isang mga leader sa ngayon na kahit papaano at nakakaintindi naman ng kunti ng ating batas, so sila hinihimok natin at hinikayat pamamagitan ng pag-boost ng mga development sa loob ng ancestral domain. Like what? Katulad yung nabanggit ko kanina, na nagkakaroon din tayo ng pabilisan na pwede natin pangtawid gutom na, nakipagtulungan din tayo sa National Anti-Poverty Commission tungkol doon sa conditional cash transfer. Okay.
Dato, Opo. ipagpatuloy mo yan after this brief reminder. Masaya manood ng digital dahil malinaw. Pero kung pare-pareho lang ang channels, nakakasawa. Kaya sa Sky Cable 499, you get more quality channels para kay Mommy, kay Daddy, kay Kuya, at kahit sino pa. All in great digital quality. Sky Cable 499. Ito ang bida sa digital. Okay, you're back with us here in The Real Score, and we'll continue with discussion with Dr. Dato Amarillo or Dato Amarillo Alejo. Dato, pwede bang ipagpatuloy mo yun tungkol sa mga kapatid natin na katutubo na sumali na sa kabila? Okay. Ano yung dahilan at saka ano bang ginawa ng gobyerno na para manhikayatin silang bumalik loob sa pamahalaan? Okay. So, ito na po ang ginagawa natin na magbibigay tayo ng malawakang information, education campaign sa ating mga kapwa katutubo pamagitan ng pagbibigay ng mga proyekto. Pero, ang una-unang ginawa natin, sana na may mapakinggan, ito nga yung pagkakataon siguro na mapakinggan ni Ma'am Secretary Gindiles sa Office of the Presidential Assistance on Peace Process, na kahit papaano naman din sana na magbigyan din natin ng kanya-kanyang representasyon, kung hindi man lahat, kahit papaano majority po sa mga affected areas, lalo na doon sa amin, ancestral domain, at siyempre, kailangan din natin ng representation sapagkat kung meron tayong representation, ma-address natin lahat ng issues and concern, kung hindi man lahat, kahit papaano majority. Now, bilang isa, para man lang matulungan natin ang kapwa namin doon na mga katutubo na nandun na sa kabila, ibinabahagi natin ang mga kakaibang programa na project ng ating gobyerno para sa ganon, siyempre, manumbalik sila at namumuhay. Unang-una, ang dahilan kasi dyan, natural, dahil sa gutom. Gutom at walang makain. Kasama na ang walang sapat na edukasyon. Ito. Patuloy kita, patuloy yan. Pagbalisan nila sa kabila, may nakain na sila doon? Sa kabila, kung ayon sa ating nakukuha ng mga informasyon, doon sa kabila naman, mayroon din silang makakain sapagkat siyempre, mayroon mga donors doon na dumarating sa kanila. Oo. Nakakakain din naman sila. So, pag-alaman din natin na bago naman sila kukunin doon sa kabila, mayroon ino-offer na magandang offer sa kanila na palibasa, siyempre, yung makamag-anak ko rin, isa rin yan na nakadanggap din na, halimbawa, 5,000 sa pamilya, may iniiwan, parang minarapat nga nila, mas mabuti na lang ito kaysa kung pupunta tayo doon sa gobyerno. Ito, Dato. Ito yung tinanong ko ng guest ko nung Monday, si Professor Punteras ng UN at member ng Akbayan. Ano bang dapat gawin ng gobyerno? Pag sabihin mo, sabihin kasi ng mga nandun sa countryside, paano hindi magrebelde yung tao? Mahirap, walang makakain, walang development. Sabi naman ng gobyerno, the government wants to bring development to the countryside. The problem is nandun yung sa kabila, hindi makapasok yung development, hinaharang. Ano bang dapat mauna doon? Sa palagay mo? Sa akin lang, pananaw dyan, malaking bagay yung tinatawag na dalhin ng gobyerno ang development doon sa ancestral domain. Sapagkat kung dahan-dahan natin, lalo na kung i-address natin, i-channel natin dun sa tinatawag natin indigenous political organization or structure na kami, katulad namin ng mga leader, na kami nakakaalam mismo doon sa area at walang ibang mga intervention doon, kaliwa man o ano man dyan, pwede namin dahan-dahanin yan at kung makakainan natin mga kapwa ng mga katutubo, dahan-dahan natin na siguro mapapaba sila.
Ano yung unang dapat gawin ng gobyerno para matahimik yung lugar na yun? Okay. Unang-unang magawa ng gobyerno, bigyan muna kami ng representation Saan? sa UPAP. Okay. Okay. Bigyan kami ng representation doon para kasama kami doon sa tinatawag natin na decision making. Lahat ng tinatawag natin na decision making dapat, lalo na doon sa mandatory representation sa local legislative body, mayroon din tayo doon para sa ganun, mai-insakto natin ang pag-deliver ng services doon sa mga katutubo natin. Pero kung halimbawa, yung mga tao at pumunta doon, hindi nakakaalam ng totoong kultura namin at doon para akala mo kung parang easy-easy lang na pumupunta doon at hindi talagang lumalapit doon. Hindi katulad namin na alam namin ang kanya-kanyang mga sarili, ugali, tradisyon at kultura. By the way, yung composition ba ng UPAP, wala lang ang mga Lumad zone? Muslim lang bang meron doon? Ang pagkaintindi natin, ang UPAP ay pinupuntahan talaga nila yung mga lugar na infested na mga area katulad ng CPP, NPA, NDF, pinupuntahan talaga nila. Lalo na doon sa mga mahirap na lugar. Kasama na rin yan para magkakaroon tayo ng sapat na kapayapaan. Kung wala tayong development sa loob ng area, ay wala talagang sapat na kapayapaan dyan. Sapagkat, siyempre, ano ang pwede natin magagawa kundi armed struggle. Ngayon, para mapawi natin lahat yung mga problema na yan, siguro magkakaroon tayo ng representation doon galing sa amin mismo, dyan sa opisina ng Office of the President, under UPAP. Sa peace process. Peace process. Sapagkat ang Mindanao ay binubuo ng tatlong pagkakilala ng mga tao. Una, Bangsamoro, Christians, and Lumads. So, tatlo. So, dapat, dito lang sa Bangsamoro, meron na sila. Meron sila doon. Sa Christians, marami na pumupunta dyan ng mga obispo natin. Sila yung nag-aatin dyan. Dito naman sa mga Lumads, piling-pili lang, alinsundan doon sa nakakilala nila. Pero yung talagang nagtatrabaho doon sa field at kinikilala ng mga kapwa namin na Lumads, kasi ang tutuusin lang dito, dapat maintindihan at malaman ng mga ahensya ng gobyerno. Ang pipiliin dapat noon sa taga-gobyerno, yung pinili ng mga tao na ilalagay dyan. Hindi sila dapat ipipili. Okay. Pero yung UPAP, ang UPAP sa peace process yun, di ba? Opo. Ay, pag halimbawa ikaw, let me make you as an example. Ikaw yung mailagay sa UPAP. Ano bang i-recommend doon sa, ano bang mga recommendations mo sa UPAP? Ng UPAP? Okay, salamat. At sana naman ay mailagay nga kung sakasakali. Kung mailagay tayo ng una, ito nga, hindi pa nga ako nailagay at gumagawa natin ng lahat ng paraan by our own resources para supporting na para mabuhay lang ang ating mga kapwa na katutubo, particularly doon sa aming area. Now, ang unang gagawin natin dyan, kaya nga, yung representation plus itong pagkakaroon ng representation, makakaroon na tayo ng livelihood program. Ano yung pagmadalian ng livelihood program? Yeah, so, yung pagmadalian ng livelihood program para makakaroon na sila, meron dyan na pwede yung pang isang buwan at magkikita na tayo. Bigyan natin ng capital sila. Then, after that, mayroon din tayong pang 45 days. Mabubuhay na sila. Mayroon din yung pang long term. Pang long term na pwede natin ibigay sa kanila. Ang problema lang, ito kasi, kung sana marinig ng iba't ibang ahensya ng gobyerno nito, sa amin ito, kaya nga mayroon na tayong ancestral domain management, sana naman idiretso na nila ang tulong doon, hindi na idadaan kung saan-saan pa. Ipatuloy kita. Yung tulong dinadaan, saan ba dinadaan? Of course, pasensya na po kung napapanood tayo ni Ma'am Trisita Gingdiles sa UPAP. Talaga naman, nakikita natin, naturalmente, idadaan yan nila sa local government. Yung LGUs. Na LGUs. Doon sila nakipag-partner. Samantala, sana, meron na tayong itong batas na mapapanood natin ngayon dito, EPRA, meron ng karapatan, sapat na kakayanan na mamumuno ang ating mga kapwa nating katutubo pamagitan ng pag-employ, yung tinatawag natin indigenous political organization or structures. Itong pangunuhan mo, United Lumads of Mindanao for Peace and Development, may ni-recognize ba ito ng NCIP? Of course, na-recognize na ng NCIP kasi nagbibigay rin siguro ito yung dapat ibigyan ng gobyerno. Doon i-channel ng gobyerno yung mga tulong o assistance na galing sa itaas dito sa mga organizations na ito.
Tama po. Kaya nga itong ginagawa natin, alinsunod din sa batas natin sa EPRA, na mayroon din kami tinatawag na inisyatibo na lumalapit sa mga kanya-kanyang ahensya ng gobyerno. Kaya ako nung isang linggo, nanggaling po tayo doon sa Metro Manila para lumapit sa mga congressman, kipaglabi tayo doon para makita at ano talagang dapat na ibibigay sa atin na tulong ng national, regional o local man. Palagi mo naman ginagawa yan? Noong ako ay medyo namulat na sa tinatawag natin, ako na lang ang natira na kasi yung kapatid ko na isa namatay na. Sa Pamagitan din ito sa pag-ayos-ayos ng ating ancestral domain. Ilan lang kami natira. So kanya-kanya kaming mga gawain. So dito naman sa areas ng United Lumads, ako ang naging presidente. So ito yung ginawa natin ngayon na pabilisan natin para mabigyan natin ng sapat na mga edukasyon at saka... Kailan ba ito na itatag dato? Bago lang ito na itatag. That was March 2 itong taon na ito. Kaya nga pala, infant pa pala ito. Infant pa. So, yung pagpunta mo na nila, naglabi ka doon sa mga congressmen at saka yung sa mga senador siguro, no? Pumunta ka doon. Ano bang resulta ng lakad mo doon? Katulad na nabanggit ko kanina, at welcome man tayo at marami naman din silang action taken na ginawa para sa atin. Meron bang assistance ka nabigay ka agad? Wala ding outright na assistance katulad ng financial o mga referral kung saan tayo po pwedeng kukuha ng mga tulong, lalo na sa mga livelihood program doon sa Department of Agriculture. So ito na nga ngayon, within this week, mayroon na tayo siguro maumpisahan patungkol dyan sa programa. Ito sinabi mo na dapat siguro ang composition ng OPAP, meron sanang representasyon doon ang Lumads. Actually, mayroong representasyon ang Lumads doon. Kaya nga lang, ang gusto namin na iparating kay Ma'am Secretary Gingilis, yung respective na tribo. Ibig kong sabihin, isa lang. Isa lang. Sa naintindihan namin. Dapat respective ano ang tribo yung representa niya? Mandaya yata sa Kuan. Sino yun? Kung di ako nagkamali, pasensya na, hindi ko masyadong familiar sa pangalan. Parang si Honorable Dayang Hirang. Si Ed? Yata, Okay, kasama na yun dito So, former colleague namin. Si Ed pala yung nag-represent ng mga Lumads. Kasi si Ed naman talaga, by blood, one half Lumad yan. At saka Christian yung sa side niya, no? So, ang gusto mo mangyari, palawakin pa, paramihin pa yun. Palawakin natin sapagkat ang... hindi mo gusto, hindi mo gusto tanggalan si Ed, kundi dagdagan si... Yes. Wala tayong tinatanggal, kundi dagdagan natin. May programa sa Ed dito dati. Yung... Ano yung programa nyo doon? Mindanao Dialogue. So, okay, so far, kasi bago pa siya, di ko nag-gauge his performance dahil bago pa siya. So, ang gusto mo lang dagdagan. Kasi ang gusto mo, bawat tribo may representation. May representation. By the way, yung sa ano dato, sa Muslim, kasi mga Muslim mga kapatid natin, yung bang mayroong mga representation ng Muslim sa Kuwan? May mga representatives ba sila dyan sa UPAP? Ang representation ng kapwa natin na Kuwan, mga kapatid natin na mga Muslim, pasalamat din tayo na sila andoon lahat at handa sila tumulong sa atin. Ang sila naman doon, majority doon sa opisina ng UPAP, kung di man ako nagkamali, pasensya na ho. Marami dami na-employ na mga kapwa natin, na mga kapatid natin na mga Muslim doon sa UPAP. Empleyado pa lang yan, ha? How much more kung yung tinatawag natin representation? Pero yung official talaga, let's say, for example, somebody like Ed Dayang Hirang, nag-represent sa Lumads, sa Muslim, sino ba yung counterpart ni Ed doon? Ang counterpart, hindi ko masyadong familiar. Ilan ba sila? Medyo... Kasi, there are at least 3 major Muslim tribes, no? Yung Maranao, Maguindanao, at saka yung sa Western Mindanao, doon sa bandang Zamboanga, ano yung tribo doon? Zamboanga sa itong... Ang tribo sa Zamboanga? Yun ang 3 Muslim tribes. Hindi meron pang mga minor tribes siguro, no? Hindi naman siguro pwede na lahat-lahat, Tausug, thank you, Tausug pala. So, di naman siguro pwede. Halimbawa kung merong 5 o 6 o 7 tribo ang Muslim,
Hindi mo na siguro pwede na lahat yan. Bigyan mo ng representasyon sa UPAP. Siguro, para isa lang mag-represent ng isang Ganito yun na Sir Romy. Sa Lumads kasi there are 18 major tribes dito sa Mindanao. So, bago ka magpatuloy, pagka 18 tribes, ano bang gusto mo? Lahat, bawat tribo may representative? Of course, kasi naman ang itong mga tribo na ito, mayroon silang tinatawag na kakaiba sa isang tribo. Okay. Na hindi mo pwedeng panghimasukan ang kanyang kultura. Hindi mo pwedeng i-representa na kanyang kultura, ang okay. tradisyon. Sapagkat magkaiba kayo. Okay. Although parehas kayo na lumad. So ngayon, paano mo mai-address ang kagustuhan ng isang kultura? Doon sa dapat na proper na table, na tawag natin na ano bang tawag yan? Peace process on the table. Kung hindi niya ma-address yung sa kanya, ang sayo lang ang pwede mo ma-address. Ang pinag-usapan natin dito, yung tunay at ganap na kapayapaan ng buong Mindanao. Hindi natin pinag-usapan. Ang kapayapaan ay tungkol lang doon lang sa Davao Oriental. Ang pinag-usapan natin di buong kapayapaan dito sa Mindanao at hindi man sa Pilipinas. So, yun na nga, 18 tribes, no, ng mga Lumads. Ibig mong sabihin, kasi magkaiba yung kultura nyo, yung subculture, hindi pwede na yung isang dominant tribe, yun na mag-represent sa lahat. Opo. So, ang gusto mo mangyari, bawat tribo may representante. Yes. Do you think that is possible? Yes. Ito. Let me continue. Pagka sundin mo yung ideya mo, siguro, ang daming member ng UPAP sa Lumas, 18 na. Okay. So, bigyan ko ng paliwanag. Sa tinatawag natin na batas, dito rin uli-uli, sa section 16, matungayan natin dito, kung pwede, marapatin natin sa section 16, meron tayong tinatawag dito na right to participate in decision making. So, ICCIPs have the right to participate fully if they so choose at all levels of decision making in matters which may affect their rights. So, sino bang apektado doon sa panahon na yan? Kung hindi kami, sila ba apektado doon sa panahon na yan? So, ibig sabihin ko, kami apektado doon, dapat meron kami representation doon at all levels of decision making. So, putuloy kita dato. Dahil medyo halos kapeso tayo sa oras. Siguro dito magkami yung United Lumads of Mindanao Organization. Kasi ito na yung magdala ng boses ng halos yung big majority of your, yung magkaibang tribo. Hindi yung, kasi I don't see it as a likelihood or a possibility na lahat ng mga tribo representahan. In like manner na lahat ng mga tribo ng Muslim, natin mga kapatid, may representation. Kasi para sa akin, mukhang magulo eh. Ibiruin mo 18 kayo, kung sa Muslim, mga the same number din, medyo magulo eh. Dagdagan ko siguro. Okay. Okay. Ganito yan. Halimbawa, 18 ito. Okay, 10 plus 8, 18. Sa 18 na yan, sa isang council, katulad nito sana, isang council na ito, may isa yan na pwedeng uupo doon sa negotiating panel. Okay. Pero dito sa council natin, kasama tayo sa 18. Yun ang gagawin dapat natin. Sa council, so may council dapat yan. Oh. Yeah, yung council magpili. Magpupo doon sa UPAP. Oo, yun ang sasabihin niya doon na ito yung representahan ko itong council na ito kay 18 major tribes. Okay. Dato, maganda yung diskusyon natin. Kaso lang, medyo kinapos na tayo sa oras. At bago tayo magtapos, bigyan kayo parting shots. Last word. Itong pagkakataon na ito, unang-una, nagpapasalamat ako sa itong programa, The Real Score. So, siguro naman, nagkakaroon natin ng score dito sa unang-unang pagkakataon dahil na kahit papaano, kahit unting oras at ilalahad natin ang mga dapat at narapat na pwedeng malaman ng ating kapwa na katutubo at iba pang mga impormasyon katulad ng ICCIP's rights. Okay, Dato. Salamat sa pagunlak mo sa ating imbitasyon na mapunta dito upang sa ganon ay mabigyan mo ng paliwanag yung mga hinaing o yung plight ng ating mga kapatid na katutubo. Siguro hindi na to, I hope na hindi ito last time na punta ka dito so that we can discuss more about it in our future episodes. So, dahil like I said, walang tayong oras, I hope na you will be available next time. On that score, we will bring to a close another episode of The Real Score. And watch it again tomorrow.
Same time, same channel. And please remember this, if you want to know the truth, keep it here in The Real Score.